Alright mga ka-good news, may nagtanong dito, tara basahin natin. Pastor, good day. May question po ako. Ano po ang difference ng water baptism at baptism of the Holy Spirit? Same lang ba sila or magkaiba? Thanks po. God bless. That's a good question. Tara, pag-usapan natin yan. Una, magkaiba sila ng purpose. Ang water baptism ay public declaration ng pananampalataya kay Kristo. Sa Matthew chapter 28 verse 19 ang sabi, "Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y bautismuhan." Ka-good news, ang water baptism ay simbolo ng kamatayan sa lumang buhay, simbolo ng bagong buhay kay Kristo. Sa Romans chapter 6 verse 4 ang sabi, "Tayo inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan." Ka-good news, ang water baptism, hindi ito yung nagliligtas. Ito ay pagsunod matapos maligtas. Ang water baptism ay outward testimony ng naganap na pagbabago sa ating puso. Pangalawa, ang baptism of the Holy Spirit. Ito ay gawa ng Diyos sa loob ng mananampalataya, hindi ritual na nakikita sa labas. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ang sabi, "Sapagkat sa pamamagitan ng iisang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa iisang katawan." Ka-good news, sa sandaling sumampalataya ang isang tao kay Kristo, tinanggap niya na ang Espiritu Santo. Naging bahagi na siya ng katawan ni Kristo at simula na to ng inward transformation at spiritual life. Pangatlo, hindi sila parehong experience pero pareho silang mahalaga. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, "Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang Espiritu Santo." Ang water baptism ay outward testimony. Ang baptism of the Holy Spirit ay inward transformation. Ka-good news, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng bagong buhay, nagbibigay ng kapangyarihan at gumagabay sa isang Kristiyano. So same lang ba sila? Hindi. Magkaiba sila, pero hindi rin sila magkaaway. Magkaugnay sila. Ang Espiritu ang nagliligtas at bumabago. Ang water baptism ang nagpapatotoo sa ginawa ng Diyos sa loob natin. Kaya ka-good news, kung ikaw ay sumasampalataya na kay Kristo, sundin siya sa pamamagitan ng water baptism bilang public testimony at mamuhay ka na pinangungunahan ng Espiritu Santo araw-araw. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 25, kung tayo'y nabubuhay sa Espiritu, lumakad din tayo sa Espiritu. So water baptism plus baptism of the Holy Spirit equals full picture ng buhay na kay Kristo. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin yan.